Inagaw sa akin ni Kumare ang asawa ko, kaya inagaw ko naman ang anak niya. Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear 8 Vine, itago niyo na lang ako sa pangalang Agnes. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sumulat po ako dito, Ate Vine, upang ibahagi ang aking kwento. Ako ay kasal sa aking asawa at hindi kami biniyayaan ng anak. Halos 7 taon din kaming nagsama. Naging matalik kong kaibigan si Malue. Bata pa lang kami noon. Sa aming probinsya ay magkababata na kami at parehas nakipagsapalaran sa lungsod. Dito na rin kami parehas nakapag-asawa. Una nga lang sa akin si Malue nakapag-asawa. Mga 3 taon mahigit siguro, bago pa ako nakapag-asawa. Ako din ang ninang ng kanyang panganay na anak na si Miko. Naging maayos naman ang mga unang taon namin ng asawa ko. At nagpa siya ang asawa ko na mag-abroad. Kaya siguro ito na rin ang dahilan kung bakit hindi kami nagkaanak. Simula nang mag-abroad ang asawa ko. Palagi ako sa kumare ko. Minsan naman ako ang nag-aalaga ng anak niya pagsapit ng 5 taon na pag-a-abroad. Nang asawa ko, ako naman ang nag-abroad na yaya kasi ako ng kaibigan ko. Parang maganda sa bansang iyon kaya umalis ako. 1 taon nang nasa Pinas ang asawa ko nang ako ay makaalis. Maayos naman ang communication namin. Lagi kaming active sa video call. Isang araw, habang ka-video call ko asawa ko, nasa bahay pala si Kumare. Siya lang, walang kasamang anak. At nagbigay lang daw siya ng ulam at umalis din agad. Habang lumilipas ang buwan, ewan ko kung bakit may masamang kutob ako. Malimit na rong send ang asawa ko sa mga chat niya at bigla niya itong binubura. May time na bago niya mabura, nabasa ko na ito. At ang nilalaman ay I love you, ang sarap mo kagabi. Then tinanong ko siya, sabi niya may kabiruan lang daw siya. Isang araw, nag-chat sa akin si Kumaring Malue. Umiyak siya, sabi niya iniwan na siya ng asawa niya. Sumama na sa ibang babae, ako naman sobrang comfort ko kay Malue. Ilang buwan pa ay naging malamig ang asawa ko. Palaging mainit ang ulo niya, laging may dahilan, at ayaw niya akong kinakausap sa video call. Kaya ginawa ko, hindi na lang ako natawag. Kapag nag-chat siya, hindi ko rin nire-replyan, tumagal yon. Hanggang sa makauwi ako ng Pinas. Nang matapos ang contract ko, umuwi na ako, at hindi ko ito sinabi sa asawa ko. Pag uwi ko nagulat ako sa nakita ko. Hindi ako makapaniwala dahil si Kumare, nasa kandungan ng asawa ko. Hindi lang iyon, sa bahay namin na pala siya nakatira, kasama ang 2 anak niya. At magiging betatlo na, at ito ay anak na ng asawa ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig, hindi ako makaiyak. At ako pa ang napaalis sa sarili naming bahay. Lumayo ako at hindi nagpakita. Nag-abroad na lang ulit ako, at binuhos ang panahon ko sa pag-iipon. Pagdapit ng 10 years nag-for good na ako. Nagtayo ng maliit na coffee shop. Dito nakilala ko si Miko, 21 years old na. Ako ay nasa 40 years old na at maganda pa rin. Dahil palagi akong naka-facial treatment. At laging new look, una pa lang ay alam ko na anak siya ng aking kumare. Pero ako, hindi na niya ako matandaan. Naging masugid kaming magkaibigan, dumating sa point na, niyaya ko si Miko na mag-dinner sa bahay ko. Pumayag naman ang binata, habang kami ay nasa bahay. Gumawa ako ng paraan para akitin si Miko. Uminom kami ng wine at nilagyan ko yon ng pampainit. Nang tumalab na sa katawan niya, hindi na siya makapagpigil pa. Dahil bogli na bogli siya sa akin. Dahil bata ay malakas. Kaya sobra din naman akong nag-enjoy. Sa magdamag na aming pagsasama, naramdaman kong muli na babae ako dahil sa sobrang tagal na wala akong dilig. Kinabukasan, sinabi niya sa akin na may nararamdaman na siya at sinabi ko rin na ganun din ako. Kaya hindi na namin pinaligoy-ligoy pa ang lahat. Naging kami Ate Vine hanggang sa nagsama kami sa bahay namin. Walang tigil ang bengbangan namin. Ramdam ko na totoo niya akong mahal at alam ko sa sarili ko na minahal ko na rin siya. Pero alam kong bata pa siyang masyado para sa akin, kaya nakahanda ako na kung iiwan niya man ako. Isang gabi, wala siya sa mood, nang tinanong ko siya kung bakit. Magkagalit daw sila ng nanay niya. Dahil pinapawi na siya, pero sinabi kasi ni Miko na may asawa na ito. Sinabi rin ni Miko na may sakit na ang second father niya at naka-wheelchair na ito. At ang mama niya ang lahat ang gumagawa ng lahat, pati sweldo niya. Gusto ng nanay niya kunin lahat. Kaya ngayon na may asawa na si Miko, galit na galit ang nanay niya rito. Lalo na sa asawa ni Nico na hindi alam nila na ako ang tumutulo ng anak niya. Isang araw, sumugod si Mare sa bahay namin ni Nico at sa haba ng taon, nagkita kaming muli. Hindi matanggap ni Mare na ako ang napangasawa ng anak niya. Matanda na raw ako para kay Miko, ngunit sinabi ko, noong kinuha niya ang asawa ko, hindi ako lumaban.
Ako pa ang pinaalis nila sa bahay namin, wala akong ginawa. Tapos ngayon, na ako na ang asawa ng anak niya, hindi niya matanggap. Sinabi pa ni Mare, isasauli na lang niya ang asawa ko. Basta isauli ko ang anak niya, pero sa kabila ng nalaman ni Miko, pinailaban niya ako dahil mahal niya talaga ako. Kahit pa saan ako galing at ano ang nakaraan ko. Sabi pa ni Miko, ngayon mas alam na niya kung paano niya ako mamahalin ng tama. Dahil sa aking nakaraan, walang nagawa si Mare. At nagsama kami ni Miko pero hanggang ngayon, hindi pa rin natigil sa panggugulo si Mare. At balak na namin na lumayo. Para hindi na kami magulo, tama po ba na ilayo ko si Miko sa nanay niya para sa aming tahimik na pagsasama